Once a Marine is always a Marine. Yan talaga ang sinabi ni Edo Manzano, mga kabaday. Ayan. Once a Marine is always a Marine. Tahasang ipinagtanggol ni Edo Manzano ang mga dating Marines na sangkot ngayon sa kontrobersyal na flood control investigation. Kasunod mga pahayag ng ilang personalidad na kumis-question sa kanilang kredibilidad at maging sa kanilang karapatang tawaging Marines. Sa isang social media post, giniit ni Manzano na ang pagiging sundalo o marine ay hindi nawawala. O hindi nawawala. Ang sabi pa ni Claire, ni Auntie Claire na hindi sila ex-marines kasi hindi na sila marine. Wow! Sa once a marine, always a marine. Let us get that straight. Si Manzano na dati ring nagsilbi bilang sundalo. Dati nagsilbi pala ito si Edo Manzano. Sundalo pala siya dati, no? Ay nagsabing personal siyang nasasaktan kapag narinig niyang may mga politiko at kritiko na minamaliit ang mga dating Marines na lumutang bilang whistleblower sa kasalukuyang usapin. Ayan. Ano katulpo, ha? That is why I take offense when I hear politician and armchair critics say these whistleblowers, these former Marines, should no longer be called Marines. Ayun, nasasaktan daw siya, mga kabaday. Nasaktan daw siya. Lumabas ang mga pahayag ni Manzano sa gitna ng mainit na palitan ng opinyon kaugnay sa grupong tinaguriang Brave 18. Mga dating sundalo at bodyguards na nagsumite ng affidavit at testimonya tungkol sa umano'y pagdadala ng mga maleta ng pera na inuugnay nila sa mga proyekto ng flood control. Kamakailan tinawag ni Senator Raffy Tulfo ang grupo bilang mga kargador at hindi umano mga bayani. Sinundan ito ng mga iba't ibang reaksyon mula sa mga personalidad kabilang ang ilang mga retiradong general at iba pang sumusuporta sa mga dating Marines. Para kay Manzano, hindi dapat basta-basta isinantabi ang kanilang mga salisay. Correct? Tumpak. Before anyone dismisses them, their testimony should first be heard, validated, examined, tested against the truth, bago sila tuluyang husgahan o baliwalain. Dapat munang pakinggan, beripikahin, suriin at subukan labanan sa katotohanan ang kanilang mga testimonya, dagdag pa niya. Hindi yung dahil inconvenient sa makapangyarihan, basura na agad ang tingin sa kanila. Aray ko! Yan, Raffy Tulfo. Ano masasabi mo dyan, Raffy Tulfo? Kigwa ka, Raffy Tulfo. Ayon kay Manzano, ang mga lalaking ito ay minsan handang ibuwis ang kanilang buhay para sa bayan at naglingkod sa gitna ng panganib, init at matinding sakripisyo. These men once stood ready to lay down their lives for this country. Yon. Mariin din niyang kinikwestiyon ang mga politikong umano'y minamaliit ang mga dating sundalo matapos silang magsalita. And now, because they spoke out, some politician who never served a single day in uniform has the audacity to reduce them to cargadors and basureros. Sa pagtatapos ng kanyang pahayag, nabigyan si Manzano ng hamon sa mga bumatikos sa mga dating Marines. What have you sacrificed? What have you risked? What war you fought aside from the war to protect privilege? Ano ang sinasakripisyo mo? Ano ang sinugal mo? Anong digmaan ang inyong nilaban maliban lamang upang maprotektahan ang iyong pribilehiyo? These men wore the uniform. You wore the costume of public service. Honor, duty, valor. Ayan. Ayan, ang grabe. Ang tindi ng sinabi ni Edo Manzano, ha. Anong masasabi mo dyan, Raffy Tulfo? Butata ka ngayon. Ano na naman ang script mo masasabi mo dyan? Ha? Wala ka na masasabi. Kasi kung sila man ang basurero o kargador, ngayon, ikaw ay basura. Kung noon, ikaw ay nilalapitan ng mga Pilipino dahil may problema, ngayon, ikaw na ay isang problema. Ikaw na ay mismo, problema ka na din. Bakit? Ang daming panahon na pumutok na ang skandal ng flood control issue, hindi ka umiimik. Ngayon na lumalabas na yung katotohanan, nagtatakpan ninyo ito at hindi nyo gustong imbestigahan yung mga taong gustong magtestimonya dahil nga sila yung may partisipasyon sila doon, 'di ba? Personal sila may partisipasyon di umano. So, bakit hindi nyo hayaan na magpahayag, 'di ba? Kagaya ng ginagawa ng nila Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Bakit ayaw nyo dahil ba na sinabi doon yung mga pangalan nyo? Kung mali man yung paratang nila, patunayan ninyo sa harap ng mga tao.
doon sa committee ng Blue Ribbon Committee. Bakit hindi nyo inaano sila? 'Di ba? Ngayon, yung strategy nyo ngayon na ilalockdown yung baka lang ha. Kasi inuunti-unti nyo lang. Kasi kinukuha nyo si Senator Villanueva. At para kung andyan na siya, tapos sa inyo na talaga ang majority. So, hindi na naman mag-iimbestiga about flood control. Ganon. Salita kayo ng salita habang ang mga tao ay nagmamasid sa inyo para lang pagtakpan ang katotohanan. Ang mga tao ngayon ay nakafocus na sa inyo. Sige lang, gawin nyo lahat ang gusto ninyo habang pinagmasdan kayo ng mga tao, no? Ng mga taong bayan. Kasi darating din talaga yung araw, babalik sa inyo yan. Dito lang mga kabaday. Don't forget to subscribe yung YouTube channel, Badayfly PH. Ciao!